Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, OMG, booking na, malaking pasabog, PBBM nagsalita na, inaming mastermind. Paglusob, KOJC, alam pala ni PBBM. Nako, yan mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Banat ng Bayan. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At yan mga kababayan, bago po natin muling pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto may i-share lang po ako sa inyo, no? Kasi ito yung i-share ko na lang, ipakita ko muna sa inyo, no? Naglabas po ang JMA ng sabi niya, magkaisa tayo laban sa fake news. Yan. Paano ka nakatutulong sa laban kontra fake news? Yan. Mainstream media po ang diyan mga kababayan, Mainstream media po ang nagtatanong. Bigyan po natin ng reaction ng nila. At ito si Ma'am Malu Tikia. Binira rin itong mga mainstream media. Mamaya mga kababayan, basahin po natin yung niya. Talagang nagkakasapalpalan na dito. At ito pa. Ito naman po, naglabas na po ng statement ang kampo ng KOJC mga kababayan patungkol po dyan sa paggiba di umano ng kanilang katedral. Yan Isa rin po yan sa bibigyan natin ng reaksyon. At eto, si Attorney Torion mga kababayan, natawa sa marubdob yan na paghahanap ng PNP sa heartbeat sa loob ng KOJC Cathedral. Yan mga kababayan, papakita po natin yan mamaya. Pero ngayon, eto muna. Natatawa ako dito mga kababayan, itong sinasabi nila. 49 minutes ago pa lang ito, paano ka nakakatulong sa laban kontra fake news? Ibahagi nyo raw sa comment section mga kababayan kung paano ka makakatulong. Ito, basahin ko muna ito para masupalpal itong sinasabi ng Jamie, Ito mga kababayan, yung talagang sampal, dito sa sinasabi ng Jamie News. Lalong hindi ko, ito, galing po ito kay Ma'am Malu Tikia, political analyst mga kababayan. Lalong hindi ko maintindihan na ang isang pangulo na nagsabi na wala namang baril, wala namang tear gas, at sinabi yon sa mainstream media, sa harap mismo ng mainstream media. At wala ni isa doon sa mainstream media question ang sinasabi ng leader, si President Bongbong Marcos Jr. So yan mga kababayan, ngayon mapapaisip po tayo, talaga ba? Talaga bang kayo pa talaga ang i-encourage, sa ating mga kababayan kung paano kami, tayong lahat makakatulong sa fake news? Isa lang po, base po dito sa statement ni Ma'am Malu, wag po agad tayong maniniwala sa mga mainstream media. Kasi nga po, ito, napakaliwanag. Walang ni isang mainstream media na question yung sinabi ni PBBM na walang dalang baril, walang tinergas, di ba? Wherein, alam naman po nila, may tao po sila doon sa grounds, di ba? Hindi ba nag-report yung tao ng mga mainstream media? Yung mga reporter ng mainstream media na may mga dalang armas pala? Kasi hindi po nila question yan na po ang sagot. Diyan sa tinatanong nyo kung paano po kami makakatulong, wag na po kami makikinig sa inyo. Yan po ang sigurong tulong na magagawa namin para sa bayan. Wag nang makinig masyado sa mainstream media. Eto, sabi pa ni Ma'am Malu, kaya doon pa lang
pag pag-freeze mo yung frame na yon, makikita mo na may problema talaga ang mainstream media, no? Dati ang gagaling yung magtanong kay yan na nga. Ang gagaling yung magtanong kay dating Pangulong Duterte kahit bastos na. Nasaan yung fairness, maging fair kayo? Tama talaga mga kababayan. Ha? Tama po itong sinasabi. Lahat po ng sentence, lahat po ng phrase dito sa sinasabi ni Ma'am Malu, agree po ako. Ha? Bakit nung panahon ni Pangulong Duterte, biniverify nyo pa bago nyo itanong? May mga dala pa kayong dokumento, mga inayuta kayong mga mainstream media. Di ba? Bago kayo magsalita kay PRRD, may dokumento pa kayong hawak, ha? Ha? May mga resources pa kayong hawak. Pero ngayon dito, sa sinabi ni PBBM na walang dalang di ba? Iyan po isang fake news po 'yan. Pagsisinungaling sa taong bayan, no? Public trust, hindi na magtitiwala ang taong bayan pag palaging ganyan, di ba? At hindi lang po isang beses nangyari yan, mga kababayan, ha? Napakarami na pong beses, ha? Na yung sinasabi ng ating presidente ay taliwas po sa mga nangyayari. Eto, taliwas na naman po ito. Yung 5,500 flood control projects, taliwas din doon sa sinabi niya sa SONA. Ano pa? Kayo nga mga kababayan, i-comment nyo kung mayroon pa kayong ibang alam, no? Na sinabi ng ating Pangulo na hindi naman nangyayari. Diba? Sa yung bigas pa. Well, anyway, nasa inyo po yan kung hindi naman namin kayo pinipilit na maniwala sa amin, mga kababayan, ha? Kasi lahat po tayo ay may kanya-kanyang sariling pag-iisip. Kung naniniwala po kayo sa sinasabi ni PBBM, ay maniwala po kayo. Wala po kami makarapatang pigilan sa paniniwala ninyo. Ha? Kung naniniwala rin kayo dito sa mga inilalabas naming impormasyon, congratulations po. Diba? Eto mga kababayan, eto. Diba, may balita na pasasabugin yung katedral ng KOGC. Ito naman ang sagot ni Attorney Torion, mga kababayan. Sa Anti-Terrorism Act nga, yung palagay lang ng mga paglagay lang ng mga listening device, kailangan pa ng court order, no? Kailangan pa ng order ng Court of Appeals, no? Terorista na nga yung kalaban mo, di ba? How much more dito na gigibain mo? Aman, no? Kailangan may court order din kung gigibain nyo yung simbahan. Ha? Whether tama po yung hinala ninyo na nandyan nga po si Pastor Apollo Kibuloy, no? Or whether hindi tama yung mga hinala ninyo, kailangan nyo po kumuha ng court order kasi private yan hindi naman yan pag-aari ng gobyerno. Kahit nga siguro pag-aari ng gobyerno, kailangan mo pa rin siguro ng court order di ba? Para gibain ng isang establishment. Sa palagay niyo po ba mali ang sinasabi dito ni Attorney Torion, mga kababayan, no? Ano ang gigibain? Yan, Cathedral, the most sacred place of the members of KOJC, mga karibin natin. Who gave you authority to do that? Because you have a warrant of arrest? Nako, bigyan nyo nga ako ng Supreme Court decision, no? Na nag-aalaw niyan at isurrender ko ang lisensya ko. Wala talaga yan. Yan, mga kababayan. Tinataya na po. Tinataya na po ni Attorney Israelito Torion, ang kanyang pagiging abogado. Yung lisensya na tinataya niya na. Patunayan nyo lang na legal yung gagawin ninyo. Yan, PNP, anong masasabi nyo dyan, ito, pakinggan po natin sa Attorney Torion, mga kababayan. Very intrusive search to look for heartbeats. You know, under Rule 113, Section 11. Pasensya na po, napatawa ka talaga ako dyan, no? Under Rule 113, Section 11, if you have a warrant of arrest, and you have to enter into any building or enclosure, the requisites are 3. And dito na lang tayo sa number 1. That the police officer has personal knowledge that the accused is present there or reasonably believed to be there.
Okay? Ang first requisite is kailangan nakita nila, alam nila na nandun talaga. Yan yung probable cause requirement, no? Na nandun talaga or reasonably believed to be there. Dapat nandun siya, nakita nila, uy, nandun siya doon. So pwede kang pumasok ng enclosure pero i-comply mo yung dalawang requirements. Bigyan ng komento ang video ito. Ito na po mga kababayan. Magandang umaga po sa ating lahat, pero grabe, laglagan na naman ang nangyari, kabibig. Grabe mga kabibig. Kung sino lang ang pwede lang ilaglag para maligtas ang kanilang pangalan at hindi maisama sa kaso ng mga KOJC members. I'm sure naman itong KOJC members ay magkakaso ito sa ginawa ng mga pulis, sa ginawa ni Tory at Marpel. Ngayon, abalos nilaglag ni BBM. Sabi pa ni BBM, walang dahas na ginamit sa mga KOJC members. Walang baril, hindi na sila nagpatirgas-tirgas. Ako, paano yan? Meron mga bidyong nakunan itong mga ginagawa ng ating mga PNP, ng ating mga pulis. Kahapon sana ay biglang naging happy mode ang environment ng KOJC. Nakuha sila ng court order. Pero bandang hapon, bumalik na naman ang mga pulis. Ano ba? Wala naman talagang law or wala naman talagang balaod sa Bisaya pa. O yan, wala naman balaod sa Davao. Parang hindi yata naniniwala si Torre sa court order, mga kabibig. At ito pa, si BBM, hindi alam kung ano ang pinagsasabi. Hindi lang alam kung ano ang nangyari kay BBM, kung high na high pa ba? High na high sa sobrang ka-intelligent, kaya hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanyang bansa. Sa Davao, tinungaling. Tama talaga sila ni Robredo. Balikan natin si Ma'am Lemlin ba? Tama ang sinasabi ni Ma'am Lemlin. Oy, number 1, sinungaling si BBM. Number 1, bangag, high. Ito na. Interview to ni BBM. O, mo, stress na stress si Kuya. stress ang ating presidente. Sige pa. Go. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Hindi daw armado ang lahat na pumasok ng pulis sa KOJC. So, at least alam pala niya. Akala ko abalo, sabi mo, walang kinalaman ang Malacanang. Walang alam ang Malacanang sa nangyari sa KOJC. Bakit nagsabi si BBM na lahat ng pumasok sa KOJC ay walang armas? So alam pala ni BBM. Nagre-report para ito si Torre kay BBM. Ano to, abalos? Nilaglag ka ng amo mo. Oh, nilaglag ka talaga. Oh. Una, abalos, nilaglag mo si Torre. Sabi mo, walang kinalaman ang Malacanang, wala kayang kinalaman dyan, tanging PNP lang ang may alam. Ngayon, si BBM in interview, ikaw na naman ang nilaglag. Sabi ni BBM, pumasok ang mga pulis na walang dalang armas. So alam ni BBM na may nangyayari doon. So yan mga kababayan, ang nangyayari po dito mga kababayan, kanya-kanya po silang hugas kamay dito, no? Si Abalos, hugas kamay rin. Sinasabing walang kinalaman. Hinugasan niya yung kamay ni BBM, di ba? Kasi sinasabing walang kinalaman ang palasyo sa pag ni Torre diyan sa KOJC. Ito naman pong si PBBM, hinuhugasan po yung ni Torre
Yung kalat ni Torre, siya po ang nagwawalis. Sinasabi niya naman na walang dalang armas at walang sinaktang tao, walang tinirgas, mga kababayan. So, naghuhugasan lang, nagkakamutan lang po sila ng likod dito di ba? Well, anyway, mga karibin natin, ito lang ang opinion ko sana dito Hindi sana talagang opinion ko dito at maaaring maging opinion mo rin ito, mga kababayan. Ako na lang pong magsasabi. After all this, ano bang matatawag natin dito? Kaguluhan dyan sa KOJC. Sana at the end of the day, mga kababayan, no, kahit umabot naman sila ng taon sa paghahanap dyan, wala kaming pakialam. No? Ang importante lang sa amin ngayon, pag natapos ba yan, tapos hindi nyo nahuli, or hindi nyo nakita si Pastor Apollo Kibuloy dyan sa KOJC, may mananagot ba? May matatanggal ba? Tatanggalin ba si Torre? Tatanggalin ba si DILG Secretary Abalos? Or magre-resign ba si PBBM? Yun po yung tanong dyan di ba? Kasi kahit patagalin pa nila yan, yung final decision, yung kailangan ng taong bayan, accountability and responsibility sa ginagawa ninyong kalokohan dyan. Kasi naniniwala po tayo, mga karibin natin, na lahat ng ginagawa nila dyan ay may kaakulang, may kaakibat na responsibilidad, di ba? Ano man po ang inyong opinion patungkol sa video nito, ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong reaksyon patungkol dito. Right? Maraming salamat po.